Mga ka-Jack, eto na, no? Naibalik na natin yung ating valve body at chinek natin lahat, pati yung niloob nito, no? Nilinis natin lahat. Kasi ang problema nito ay yung line pressure solenoid tsaka yung secondary. So, chinek natin, tinis natin. Upon checking mga ka-Jack, yung mga solenoid, good naman sila, no? Nasa tamang resistance, nasa tamang ohms. Tapos sinik din natin yung kanyang function kung pumipitik ba yung mga bulitas, okay rin naman. So nilinis na lang natin lahat, pati yung kanyang TCC, binaklas natin lahat yan. So pati itong kanyang stepper motor, no? So naibalik na natin lahat yan, nalinis na natin. So, ang problema nito ay Mitsubishi Outlander. Ang problema nito, kada magsiship ng reverse drive, sobrang lakas ng lagabog. Kaya chinik natin, pati itong electrical niya, kung nagfa-function ba. So, meron lahat ng continuity papunta sa line pressure at saka secondary. So, obserbahan na lang muna natin mga ka-Jack, no? Kasi nilinis natin yung valve body, binuksan natin. Wala naman tayong pinalitan kundi linis lang. So check natin mamaya pagka-balik natin dun sa ating siniservisan. Las Piñas pa tayo mga ka-Jack. Mga ka-Jack, so binalot natin sa plastic. Papunta na tayo uli ng Las Piñas para isalpak natin tong kanyang valve body. So binalot natin para hindi madumihan. So tara na. Mga ka-Jack, nagro-road test kami ni Sir gabi na. Yung sasakyan niya. So ito. Ka-Jack. Mga ka-Jack. Sasakyan. Medyo magaling. Ganda na yung kanyang drive. Shifting drive. So ang problema ni Sir dati ito ay malakas yung kalabog talaga, no? Pagka nag-atras ka, tapos yung nag-drive, talagang sobrang lakas ng kalabog. So ngayon, i-road-test namin ni Sir. Ito. Ayan. So ayan. Pag nandyan tayo mga ka-Jack, kaya lagay natin sa reverse, halos wala na. No? Ayan, nakadrive yan, neutral. Tapos lagay natin sa reverse. Ayan, halos wala nang gumagalaw, no? Halos talagang normal na siya. Ayan. So yun ang kanyang Talaga si Jack, Sir Jack. Tapos sa drive, yan, para normal na lang, counting-counting na lang yung niya. Nagre-response, ibig sabihin may response. So, yan, halos wala ka naramdaman sa reverse. So, dati malakas yung alog niyan. Okay na. Ayan. Gawa din ng paraan. Baba tayo ng valve body. Mga ka-Jack, oh. Dati kasi mga ka-Jack, pagka nilagay namin sa reverse, sobrang lakas ng kalabog. So far ngayon, paglagay natin sa reverse, ayan, lagay natin sa reverse, halos wala na tayo maramdaman, no? Pag nilagay natin sa drive, dati umuuga rin to. So ayan, lagay natin sa drive, halos wala na rin, no? So normal na yung niya, shifting sa reverse. Tignan niyo mga ka-Jack, oh. Halos wala tayong maramdaman. Counting okay na yan, no? So okay, reverse, halos wala. Pero yung RPM niya medyo mababa. Kailangan to ng throttle cleaning, no? Pero naubusan na tayo ng oras. Kailangan to ng linisan yung throttle nito para bumalik sa dating normal yung kanyang RPM. Supposedly nasa 850 to 750, 850. So mababa yung kanyang RPM. Medyo ginabi na kami. Ito si na makakita. Thank you kay Sir Jack. Natapos na rin. Yan lang, madilim. Dito. Dili. Okay na dito. Okay. Dito. Maliwanag. Okay na. Yun. Ayan. Kapag-vlog tayo eh. Ayan.
Ayan po mga may-ari na sasakyan, si Sir Cyril, tsaka si Sir. Ayan, lahat po sila. Salamat at okay na Pagkakin niya yung to, sasakyan. magaling. Okay, thank you Wala po. si Sir Jack. Okay. So mga kajak, kararating lang natin no, galing tayo ng Las Piñas kanina. So yung sasakyan okay na at mismo may-ari na nakadiscover na maayos na yung sasakyan no. At shout out kila Sir Cyril dyan sa Las Piñas. So sinervisan natin yung sasakyan nila. At yung una mga kajak, sa pagka nilagay mo talaga sa drive, talagang ang lakas ng uga ng sasakyan no. Kahit ilagay mo sa reverse, parehas. Reverse at saka drive, malakas ang uga ng sasakyan. Talagang malakas yung galabog. Talagang kumagano mga kajak no. So anyway, upon checking, kasi ang lumabas sa scanner natin na line pressure solenoid tsaka yung secondary solenoid. So upon checking kanina, nakita nyo mga kajak kung paano natin binuksan yung ating tinatawag na valve body. So chinek natin lahat. Yung kanyang mga solenoid, upon checking mga kajak, nasa tamang resistensya, nasa tamang ohms, 6.5, 6.7, yan ang naglalaro ng ohms ng mga solenoid na yon, maliban doon sa tinatawag na TCC. So mas mataas ang ohms noon. Anyway, ang ginawa na lang natin mga kajak, kasi diskumpiyado pa rin tayo, okay naman yung ohms, okay naman yung mga electrical niya papunta sa mga solenoid, tinignan natin continuity. Ang ginawa na lang natin ay talagang in-overhaul po natin yung tinatawag na valve body. So binuksan po natin, tapos yung kanya mga valve sa loob, inalis natin, nilinis natin maigi mga kajak. Kasi minsan nag-stack up yung mga yon no, sa dumi. Hindi ko na naipakita pero sobrang dumi ng fluid nung binaba po namin yung fluid niya. So ganun, sobrang dumi mga kajak. So anyway, after nun magawa natin, malinis natin, na ayos natin, maigi, at naibalik na natin yung kanyang tinatawag na valve body, ay nako, gumanda na po yung sasakyan mga kajak no. Halos wala ka nang maramdaman na kalabog. So anyway, wala tayong biniling pyesa mga kajak, kasi chinik naman natin lahat, pati mga solenoid niya, chinik natin lahat, okay naman lahat. Kaya hindi na ako bumili ng pyesa, di tayo nagpabili ng pyesa, naglinis muna tayo mga kajak, linis, yun lang ang ginawa natin. So hopefully meron na naman tayo natutunan sa araw na ito. Ito po yung Mitsubishi Outlander, yung valve body nito ay CVT ito mga kajak no. Magkakamukha ito, magkakahawig sa tinatawag na Nissan X-Trail, Nissan Altima. Ayan, yun ang mga ka-level niyan. So anyway, okay na po yung sasakyan mga kajak. At salamat din po sa may tiwala at nagpagawa no, doon sa taga Las Piñas. Bukas naman ay papunta kami ng Bacoor. So anyway mga kajak, magandang gabi at God bless po sa bawat isa sa atin.